Good morning, peoples! Today is Monday! Ayan, another Monday na naman. Alam niyo na ang gagawin natin? Maglaba at maglinis. Pero later, mag-workout ako. And later, mag-join din ako ng yoga class dito, malapit sa amin. Kasi may ino-offer na yoga class every Monday and Wednesday and Saturday. So, magta-try ako ng yoga if it's good. So, para hindi na ako dadayo pa ng Itaewon para lang mag-yoga class. Though gusto ko yung teacher sa Itaewon, baka punta-punta lang ako at least mga twice a week, at mga siguro once in 2 weeks para lang, 'di ba, may ibang lugar kang napupuntahan aside from this area namin. So ayan, dadalhin ko kayo doon. I mean, papakita ko lang yung clips kung saan kami mag-yoga. But of course, it's not allowed to take videos during the class. So, ayun muna sa ngayon. Samahan niyo ako ulit dito sa bahay maghapon nang walang ginagawa. May ginagawa naman pala, naglilinis. Pero, try ko din mag-workout kasi naisa lang ko naman na yung mga labahan ko. So, habang inaantay ko yun, mag-workout din ako. Ayun, see you later! Ayan, dito ako mag-workout sa may sala. Inusog ko lang yung couch namin dun sa likod, tapos yung table para may malaki akong space dito, di ba? Pwede akong sumayaw dito kasi malaki-laki yung space. So, malaki-laki ang ating gagalawan. Gusto natin lahat ng ilaw para mas maliwanag. Ayan. So, mag-workout lang tayo, guys. Ayan guys, tapos na tayo mag-workout. Mabilis lang mag-workout kasi later may yoga naman tayo. So, ayoko masyadong pagurin yung sarili ko at saka may mga kailangan tayong gawin bago mag-yoga. So, kailangan natin yung tapusin. Maglalaba ako, tapos kailangan ko rin mamalansya ng iba pang mga damit ni James for work. Siguro quick na stretch lang. Tapos, kukunin ko na rin yung mga labahan ko. Grabe yung hingal ko, diba? Sobrang simple lang ng workout na ginagawa ko, pero ganito yung pawis. Ayun. Nakaligo na tayo at nakaligo at nakuha ko na din yung mga nilaban ko. Ayan. Ito yung mga paplansyahin ko. So, hinihiwalay ko. Tapos, nagsa-start na din ako magtiklop ng mga damit. Ayan, medyo madami-dami pa to. Ayan, tapusin ko lang tong pagtitiklop. Ayan, tapos na yung tiklopin natin. Next naman ay mag-air fryer lang ako ng burger patty para mabilis ang ating life. Wag naman ang life. Para mabilis ang ating trabaho. Tapos meron pa akong ano dito eh. Meron pa akong etong English muffin. So ito na lang yung gamitin natin. Gawa na natin yung lunch natin. Ay, yung buhok ko. Yan, may burger. It's burger, egg, muffin with cheese and all the love in this world. Taray, di ba? Yun yung pangalan ng burger nyo. Breakfast burger to. All day breakfast. Ganda nun. Parang pag nagtayo ako ng sarili kong restaurant, ganun yung papangalan ko. Egg burger muffin with cheese and love in the world. All over the world. Ayan, try natin. Aray ko, tumunog pa yung pangako. Narinig nyo ba? Ang sarap, lalo na pag gutom ka. Sarap. Kasi unang-una masarap talaga yung burger. Meron na siyang timpla, di ba? Then my favorite drink, Swiss Miss Dark Chocolate. It's so good.
Kaya magkwentuhan tayo habang kumakain ako. Alam niyo ba guys, 2015, nung nag-move ako sa Hong Kong. So, 24 years old lang ako na mag-25 ako. Nung time na yun, kasi since bata ka, tapos first full-time job mo, tapos ibang bansa pa, syempre diba, ang saya mo, mas excited ka. Though malayo ka sa family mo, pero mas nananaig yung excitement. Kasi nga bagong life, diba? Tapos, sa Hong Kong pa. And also, Hong Kong kasi parang second home na talaga siya sa akin ever since hindi pa ako nag-move sa Hong Kong. Kasi yung brother ko doon nakatira. Tapos, bago ako mag-move sa Hong Kong, lagi na ako pupunta ng Hong Kong ng mga 2 months. Ganyan, nagsistay ako sa brother ko. So, familiar na talaga ako sa Hong Kong. Hindi na siya iba sa akin. As in, kaya kong mamuhay na agad nung lumipat ako. As in, alam ko na pasikot-sikot sa Hong Kong, ganyan. May mga friends na ako na nandun, local friends, meron na, madami na. And also, nandun din yung best friend ko. So, madali. Sobrang madali nung transition ko nung kabataan ko na yun. Kabataan, ang tanda. Basta yung transition na yun, sobrang madali. Kasi nga, bagong life, tapos kakagraduate mo lang, fresh grad ka. Tapos, kikita ka ng pera, ganyan. Ayun. Ay, parang hindi pala. Gumraduate ako 2 years, parang mga 2 years ago, tapos nagpunta ako ng Hong Kong. Ayun. Tapos, ngayon dito sa Seoul, don't get me wrong, ang ganda ng Seoul. Para din siyang Hong Kong. Madali siyang tirahan, madaling mamuhay dito, lalo na if you're earning enough, to live. And, siguro sabi nga nila, madali din kumita ng pera, kung masipag ka lang talaga. Hindi ko alam kasi hindi na ako nag-work. Pero dito ko naramdaman yung homesick. Grabe, as in, ngayon ko lang ever naramdaman ang homesick. Hindi ko to naramdaman sa Hong Kong. Siguro nung time lang na COVID, kasi nga nakalak kayo sa isang maliit na space, doon nalungkot ako nun. Pero dito iba yung sadness na nararamdaman ko. Kasi siguro nga dahil nasanay ako sa life ko sa Hong Kong, yung busy life, tas dito panay chill talaga ako, though madami akong ginagawa sa bahay, gawaing bahay. Pero iba yung life, and at the same time, namimiss ko yung friends ko. Na lagi kong, alam mo yung, iba kasi yung pakiramdam na nakausap mo lang sila sa chat, sa messenger or sa wherever. Yung kausap mo sila, na nandyan lang sila, malapit sa'yo, na pwede mo silang tawagin anytime na kailangan mo sila, nakita tayo saglit, quick lunch lang, ganyan. Yung nanditong malayo na ako, iba na yung pakiramdam. So, kaya ngayon ko naramdaman yun, yung homesickness. Hindi ako nakakatulog. Siguro mag-iisang buwan na kami dito 2 days from now. Wala pa akong matinong tulog. Kasi lagi ako nakakatulog ako sobrang late na. Hindi rin naman ako sobrang maaga nagigising, pero late na ako nakakatulog. Parang namimiss ko talaga yung life ko sa Hong Kong. Namimiss ko yung Hong Kong, namimiss ko yung mga tao na nandun, and everything about Hong Kong, I miss it. Pero yun nga. Anyways, hindi ko naman to sinasabi para sabihin sa inyo na hindi ako masaya dito sa Korea. Alam ko naman na nangyayari to pag nag-move ako dito. And niready ko naman yung sarili ko mentally talaga, emotionally bago ako pumunta dito sa Korea. And yung decision na to, gusto ko talaga to. Para rin to sa asawa ko kasi syempre kailangan namin i-support ang isa't isa, diba? And happy ako for him kasi he's happy. Nakikita ko talaga yung iba yung happiness niya dito compared no nasa Hong Kong kami. Yung papasok siya ng school na masaya siya, uuwi siya ng bahay ng masaya siya. So iba, so happy ako na masaya siya. Pero syempre tao lang naman tayo, nalulungkot din tayo, 'di ba? Yung nalulungkot ako kasi namimiss ko yung mga ginagawa ko sa Hong Kong, pero masaya ako na kasama ko yung asawa ko, 'di ba? Anyways, wag na, tama na. Enough na yung drama. Na-share ko lang sa inyo kasi baka umiyak ako. Pero okay lang naman daw umiyak, sabi nila. So, naiyak ko na ng ilang gabi to. Pero yun na. Anyway, change topic. Na-share ko lang sa inyo habang kumakain. Ang dami nating dinrama kasi. Ang bigat pala sa tiyan nung ginawa ko. Hindi ko tuloy makain tong isa. Ang bigat pala. Takaw tingin kasi tayo. Feeling... Pero yun nga, malaking tulong tong pag-vlog sa akin, in fairness. Kahit mukha tayong baliw, nagsasalita tayo mag-isa dito sa bahay. Kung may nakakarinig lang sa akin. Pero malaking tulong siya kasi nakaka-express ako. Akala ko nung una, hindi ko to mapapanindigan. Pero ngayon naman, so far naman, napapanindigan natin ang pag-vlog.
Lalagay ko muna itong mga damit sa cabinet. Tapos, lagay natin ito dito. Sa likod. Then, ito kay James, sa akin yung white. Tapos, ito yung hand towel. Tapos, ito yung ginagamit kong towel kapag nag-workout ako. Madami akong dinispose na face towel nung pumunta kami dito. Kasi, di ba nga sa Hong Kong, everyday yung workout natin. So, ang dami kong towels. Kaya, kailangan silang i-dispose dahil hindi mo naman kailangan lahat dalhin dito. Tsaka, madali namang bumili nun. Dito ko naman nilalagay ang aking leggings. Ayan, kinikip ko rin yung maayos para madaling maglagay ng mga tapos ng labahan. Ang dami ko ding dinispose na leggings kasi meron ako. Yung dami nun, isipin nyo, wala pa yun sa half. Yung dinala ko dito, wala pa sa half. Ang dami ko talagang tinapon, pinamigay ng mga leggings. Dahil nga, nung nag-work ako sa Hong Kong, kulang yun. Kulang yung madami. Ano bang ginawa natin? Nagawa ko na yung mga dapat kong gawin kung ano man yun. Nakalimutan ko na. Kasi nag-chill na lang ako. Tapos nag-ayos ako ng konti. Nag-skincare. Tapos naglagay ng konting makeup. Kasi meron akong yoga class later ng 5 p.m. Hindi ako yung magtuturo. Estudyante lang ako. Nag-ayos lang tayo ng konti para hindi naman tayo mukhang kaawa-awa. Kasi ang plano ko, mamayang gabi, pagkatapos ng aking yoga class, tsaka ko palang paplansyahin yung mga damit ni James na gagamitin niya for this week. Tapos, ano pa ba? Ayun, wala na kailangan ibang gawin aside from yung dinner ni James. Baka siya na lang din magluto kasi may yoga class nga ako. Tapos edit. Kailangan natin mag-edit ng video para makapag-upload tayo ulit tomorrow. One eternity later. Nasa bahay na pala ako. Nakapag-yoga na din ako. Ang sarap ng yoga kasi hindi siya ganun kahirap. Tapos nakakalakas siya ng core at nakakaganda ng mukha. Char. Nakakalakas siya ng core at saka yung good din siya for if you want to improve your flexibility. So, na-meet ko din yung teacher. Thai siya. Yung mga na-meet ako dito sa building namin na mga spouse din na mga full-time housewife na spouse. Ayan. Nakakatuwa. Tsaka nakakatuwa sila kasi talagang tutulungan ka nila. Alam nila na dumating sila sa sitwasyon, nasa sitwasyon mo sila before, tapos i-guide ka talaga nila. And they are actually very friendly, which is good. So, ayun. Ngayon, tapos na tayo mag-yoga. Nag-order lang kami ng food kasi hindi na talaga kaya ng aming fridge. Ubus na yung pagkain namin. So, nag-order muna kami ng food. First time ko nag-order ng food sa online dito. Gawan natin ng tsaa ang aking mahal na asawa. Kanyang request. Tea. Made him the best English tea. For you, darling. Tomorrow pala, aalis tayo sa umaga. Pero sa gabi, I will be joining a salsa night. Not a salsa night. I will be joining a salsa class. After 10 years, dumating din yung order naming food. Medyo komplikado kasi mag-order dun sa app. Meron pang confirmation ng address, kaya natagalan. Oh, so we got
In fairness, this is only 42,500 won for everything. And it's delivery. Not bad. So, are you ready to eat, babe? Ikaw pala yung maghahalo. Ito yung may mayo, na spicy mayo. Tapos ito yung garlic. Tapos, ito yung bling hot something nila. Ayan, nag-ready na tayo magpahinga. Kasi late na din. I think 12 midnight na ngayon. Si James tulog na kasi maaga yung gumigising everyday. So, ayun lang. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. Kahit itong mga nakaraan ay wala masyadong nagaganap na exciting. Pero sa September, promise yan, mas marami tayong gala. Since darating yung pinsan ko, mag-iikot-ikot kami. And also, baka end of September, magbusan kami ni James. So, syempre, dadalhin ko kayo dun. Again, salamat for today. Have a good night, everyone. Bye-bye! The next day. Hello peoples! Today is Tuesday. Pupunta tayo sa Seoul Station kasi nakahanap ako ng shop doon ng Latin and Salsa shoes. Dahil yung Latin shoes ko, naiwan ko pala pinadala ko pala sa Pilipinas. So ayan, kasi tonight, magjo-join ako ng salsa class. Ayoko na magsuot ng rubber shoes sa salsa class. So, nag-decide ako na pupunta ako this morning kasi malapit lang naman, mga 30 minutes away lang naman siya from here. So, kailangan ko lang makauwi ng maaga. Kailangan nandito na tayo ng mga 1 or 1:30 kasi may mga kailangan pa tayong gawin. Kailangan ko mag-edit at the same time, kailangan ko din mag-plancha. Ayan, alis na tayo in 10 minutes. Nag-aayos lang ako and then alis na tayo. Nasa bus stop na pala tayo, guys. Nag-aantay na lang tayo ng bus. Sabi ay ilang minutes pa ba? Let me check. 3 minutes na lang. Darating na yung bus. Ay, mainit pa din. Kahit makulimlim. Dahil medyo maambon. Mainit pa rin. Sa loob na tayo ng bus. Nandito na tayo, guys. So, malapit na dito yung Seoul Station. Tapos, yung shop, lalakarin lang natin mga 3 minutes sigurong lakad. Sabi sa mapa. Lapit na tayo, guys. Marami pala dito. Hindi lang pala siya isang shop. Ang daming shops na nagbebenta ng mga ganong sapatos. Yun na, dun sa harap, meron na din dun. So, nagko-customize sila dito ng mga leather na sapatos din. Salsa. Ito yung tinuro sa akin. Akyat tayo. Parang yung binibilan ko rin sa Hong Kong. Ganito yung itsura. Annyeonghaseyo. Hello. Annyeonghaseyo. Opinion 7. Okay. This one, no? Latin? This Latin. Latin 해면 돼. Okay. Try natin to. Thank you. 발 한 번 더. 감사합니다. 네. 딱 잘 맞으신 것 같아요. 잠깐 계셔. Shoes na bibilin ko. Nice. Okay. Ayan, nakabili na tayo, guys. Ito na.
Medyo mahal lang, nasa 60,000 won. Magkano yun sa Hong Kong dollars? Hindi ko, parang in-expect ko nasa 50,000, 40,000 won lang siya. Pero okay lang, kasi yung chinek ko na vlog, siguro matagal na yun, kaya parang mura noon. Pero mabait sila doon, ang cute-cute nila. Hinag pa niya ako ni ate nung umalis ako. Ang cute-cute, ang bait-bait. So if ever yung mga nanonood dyan, kung mahilig kayong magsalsa at nandito kayo sa Seoul, pwede kayong pumunta dito sa Seoul Station. Pakita ko sa inyo yung train. So yun lang yung ganap natin dito. Pero bago ko umuwi, mag-explore muna ako ng area. Saan kaya tayo pupunta? Ano kaya mapupuntahan dito? Ganda ng bahay. Ano ba yan? Cafe siguro. Ang ganda ng itsura. Amoy isda dito. Siguro may mga bilihan ng isda. Smells like fish. Ay, ang ganda dun, oh. Ano kaya to? Church siguro yan sa loob. Punta muna tayo sa E-Mart. Tingin lang tayo ng pwede nating mabili na tinapay or something para may food tayo mamaya sa bahay. Ito ko to. Ito yung paborito ko. May mga, yan yung mga coffee nila. So, hindi ko yan natatry kasi hindi nga tayo nagko-coffee. Hindi talaga uso tinapay dito sa ganitong mga shops. Hanap na lang tayo sa iba. Wala. Lakad na lang tayo doon. Hanap tayo ng iba. Or kapag wala, uwi na tayo. Punta muna tayo kay Paris Baguette. Ayan. May mga bread. Bili tayo ng bread. Kakain natin. Ayan, nandito ako sa Paris Baguette. Ito, naka 20% off to. So, binili natin. Hindi ko alam kung ano to. Ito, peach tea lang to. So, tatry natin tong naka 20% off. 이거 하다 보면 이런 데가 달라지고. Cinnamon siya, tapos may green, ay red bean sa loob. Okay lang. Pero yung drink, masarap yung peach. We're home sweet home. Siguro mga 1 hour ago na rin tayo nasa bahay. Pagdating ko, nag-edit ako agad kasi kailangan ko mag-upload tonight. Tapos, ito na yung nabili natin. I'm so happy. I'm excited. Ito try natin ito mamaya. Kailangan natin siyang i-break bago natin gamitin para hindi tayo paltos-paltosin later. Nag-check ako sa Kupang, makakabuli ka ng tigbo 40,000. Ayun. So, parang feeling ko yung quality naman same lang din. Though, hindi naman ako nagsisisi kasi na-meet ko yung mga nagbebenta doon, mabait naman sila. Sobrang, though hindi sila nakapag-English, pero ang bait nila. Hindi ko nga sure kung yung binigay nila sa akin price pang foreigner o baka ganun talaga kamahal yung sapatos nila. Kasi nabibili ko noon sa Hong Kong, sobrang mura lang. Ito nung kinonvert ko, nasa 300 Hong Kong dollars. Parang sa Hong Kong, makakabili ako ng $150 or $200 lang. Diba? So, hindi ko sure
kung yung iba yung presyo na binigay nila sa akin since foreigner ako. Ayoko na lang mag-isip ng ganun kasi mabait naman sila. So, pero in fairness, maganda naman yung sapatos. Pero yun nga, mahanap ko siya ng mas mura online. Carry na. Bawal na pagsisihan. Nabili na natin. So, ito pala yung plano kong suotin sa salsa class. Gusto ko itong suotin. Tapos, ito na yung shoes. Kaso, pag tumuwad, nakikita yung puwet. So, baka palitan ko yung skirt. Baka mag-long skirt na lang ako. Or mag-shorts. Kaso, mas maganda kasi kapag naka-skirt para makita yung mga galaw-galaw na ganyan. Ganyan. Hi peoples, we're home sweet home na pala. 1 hour lang yung class. Tapos sobrang basic. Basic ng bachata and salsa. Which is I like it kasi, well, madali lang yung basic of course. Meron naman ako experience sa salsa and bachata. Pero kailangan ko ulit yung basic ng salsa. Tsaka maganda rin na maging familiar ka dun sa ibang mga leader, kasi leader sila yung lalaki or anyone, babae pwedeng maging leader, pero ako, mas gusto ko follower ako. Ako yung nililid nung leader. Meron na silang pattern na sinasabayan, so medyo nalilito ko doon. So at least ito, memorize ko yung pattern, 'di ba? Mas madali din sa akong i-handle ng mga leaders. So, ayun. Next week, another class. Tapos, week after, baka mag-start kami ng social dancing sa labas na mismo. So, pupunta kami sa parang isang pub, isang pub na panay sayawan ng salsa. So, dadalhin ko din kayo dun. Ayun lang, guys, for today's vlog. Alam nyo na ang mangyayari. It's a bye-bye time. Kasi kita naman sa mukha natin, di ba? Yung exposed na yung noo natin. Tapos, nabawasan na tayo ng ganda kasi natanggalan na tayo ng makeup. Ibig sabihin nun ay tulog time. Thank you again for watching, guys. Subaybayan niyo yung susunod kong vlog. Huwag kayong magsasawa. Have a good night. Bye-bye. Mwah!